Hindi na napapansin ni Mr. ang kuweba ko, kaya kay kumpare na lang ako nagpapansin. Magandang araw sa iyo, Ate Vine. Isa ako sa masusugid mong manonood, gusto ko rin na magbahagi ng aking karanasan. Ako si Daisy, 28 years old, may asawa, pero hindi pa kami biniyayaan ng anak. Meron po akong kaibigan malapit lang dito sa amin, kinuha niya kami ng asawa ko para maging ninong at ninang ng anak ko, magkaibigan din naman ang asawa ko at si kumpare dahil magkasamahan sila sa trabaho. Kahit kasal na kami, Ate Vine, hindi ko ugali pakialaman ang mga personal na gamit ng asawa ko at ganun din naman siya sa akin, kaya kahit natunog ang cellphone niya ay tinatawag ko pa siya para siya ang tumingin. Napapansin ko nitong mga nagdaang buwan ay nawawala ng gana si Mr. Pasukin ang kuwebo ko. Siya pa naman ang nag-aahit ng balahibo nito kaya lumalago na dahil hindi na niya napapansin. Isang araw, inimbitahan namin si kumare at kumpare sa bahay dahil kaarawan ko iyon at meron pa namang ibang bisita. Habang nagluluto kami ni kumare, sila kumpare at asawa ko, kasama ng iba ay naghiinuman. Matapos nga ng hapunan, ay masaya ang lahat, pati ako ay nakashot na rin. Mga alas 8 ng gabi ay mga umuwi na ang iba. Maya-maya pa si kumare ay nagpaalam na rin. Wala daw kasama si inaanak sa bahay. Kaya ang naiwan na lang ay si kumpare at asawa ko. Ako naman ay naligo muna. Paglabas ko ng banyo nakapantulog na ako at wala na ako. Kita ko si kumpare kung makatingin, halatang sa akin. Pumasok na ako sa aming kwarto dahil pakiramdam ko ay pagod na ako at nahihilo na rin. Pumasok si Mr. at nagpaalam, bibili lang daw siyang ng pampatulak na alak, kaya pinayagan ko naman. Habang ako ay nakakaidlip, ay may gumagapang sa aking ibabaw nang ako ay magising si kumpare pala. Dahil sa hawak na niya ang aking bulkino, lamas, sabay laro ng mga sa aking passes, hindi na ako nakaimik, natukso na rin ako. At mabilis namin nagawang siguro 5 minuto lang iyon. Pagkatapos namin wala pa rin ang mister ko, siguro mga 10 minuto pa, ay umuwi na si kumpare. Ako naman ay nakatulog na. Paggising ko nasa tabi ko na si mister, tulog na tulog. Biglang tumunog ang CP ko, nagchat si kumpare. Sabi niya ang sarap mo, kahit magubat ang kuwebo mo. Baka naman pwede natin ipagpatuloy sa ibang lugar. Parang na-excite naman ako sa sinabi ni kumpare. Kaya pumasok kami sa inn at doon ay inahit na niya ang malagubat kong kuweba para daw makinis at walang sabit. Napasarap ako nung araw na yon, naka-anim pa kami. Na hindi namin nagagawa ni Mr. Hanggang sa ako, lagi na lang namin ginagawa iyon ni kumpare. Pero nagigilty ako dahil wala naman ginagawang masama ang asawa ko. Nawala lang ang hilig niya sa akin pero alam ko mahal niya ako. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, ilaw ng ilaw ang CP niya kung bakit bigla kong kinuha at tinignan na hindi ko naman ginagawa yon. Pagtingin ko sa messenger niya, chat ni kumare, ang dami nilang mga malalaswang usapan. May mga larawan. At nung gabing kaarawan ko, ay may nangyari din pala sa kanila, kaya pala hindi na nakabalik noon si Mr. Sobrang gayit ang naramdaman ko. Pero wala akong naramdaman na guilt, matagal na pala nilang ginagawa iyon. Ngayon dahil sa ginagawa din namin ni kumpare, may karapatan ba ako na ikumprante siya sa nalaman ko? Paano kung magkabukingan? Sinong pagsasama kaya ang masisira? Sana ay may magpayo sa akin. Salamat.